Sa isang malawak at tahimik na gubat kung saan ang mga dahon ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin at ang mga ibon ay kumakanta ng mga himig na payapa, nagsimula ang isang kwento. Isang kwento ng dalawang nilalang, isang matsing na matalino ngunit mayabang at isang kuneho na mahinahon at maingat. Sa paglipas ng mga araw, ang kanilang mga landas ay nagtagpo at sa mga payapang sandali ng umaga, kanilang inabot ang mga kwento ng pagkakaiba, pagsubok at pagbabago. Sa bawat huni ng hangin at bawat hampas ng ulan, unti-unting nabuo ang alamat na magtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Kaya't humiga ka na, huminga ng malalim, at hayaang ang kwentong ito ay dahan-dahang gabayan ka patungo sa isang mahimbing na pagtulog. Sa pinakagitna ng isang malawak at luntiang kagubatan, may dalawang nilalang na namumuhay sa magkaibang paraan. Si Matsing, ang unggoy na kilala sa talas ng isip ngunit may bahid ng kayabangan sa bawat salita, at si Kuneho, ang munting hayop na mahiyain, mabait, ngunit lubhang maingat sa pakikitungo sa sinuman. Bagamat madalas silang tumatahak sa iisang daan, hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataong makilala ang isa't isa ng lubos. Sa kagubatang iyon, kung saan ang mga sanga ay nagkakanduhapay sa bigat ng mga dahon at ang mga sinag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga siwang, naglalakbay sila para sa kani-kaniyang layunin. Si Matsing upang maghanap ng bagong mapaglalaruan at mapaglalamangan, at si Kuneho upang makahanap ng payapang lugar upang makapamitas ng mga halamang makakatulong sa kanyang maliit na pamilya. Sa araw na iyon, tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon ay hindi gaanong maingay, ang hangin ay mabagal ang pag-indayog, at ang mga damo ay tila walang balak gumalaw. Si Matsing ay palundag-lundag sa mga sanga habang humahagik-hik mag-isa. Sinisipa ang maliliit na bunga at bilis-bilis na tumatalon sa tuwing may maririnig na kaluskos. Sa kanyang tingin sa sarili, siya ang pinakamatalino sa kagubatan. Walang hayop na nakakahigit sa kanya, at lalo nang walang dapat siyang katakutan. Para sa kanya, ang mundo ay parang laruan na maaari niyang paglaruan ayon sa kanyang gusto. Samantala, sa ibabang bahagi ng gubat, marahang umuusad si Kuneho sa pagitan ng mga palumpong. Palagi niyang tinitiyak na walang panganib bago tumalon mula sa isang halaman papunta sa susunod. Hindi dahil sa duwag siya, kundi dahil sanay siyang mag-ingat. Lumaki siya sa aral ng kanyang mga magulang. Ang lakas ay hindi laging nakikita, minsan ay nasa paraan ng pag-iwas. Kaya't nakagawian na niyang obserbahan ang paligid bago gumawa ng kahit anong hakbang. Sa kabila ng pagkakaibang ito, iisang bagay ang pareho nilang nais sa araw na iyon: makahanap ng masarap at espesyal na pagkain. Nabalitaan ni Matsing mula sa isang uwak na may isang uri ng prutas na paminsan-minsan lamang umusbong. Isang prutas na hindi lang basta matamis kundi nagliliwanag pa sa ilalim ng araw. Ang tawag dito, hiyas bunga. Ayon sa alamat ng kagubatan, ang sinumang makakatagpo nito ay magkakaroon ng swerte sa susunod na 7 araw. Hindi iyon kinukwestiyon ng mga hayop sapagkat bihira nang makakita ng bunga at mas bihira pa ang makatikim nito. Ngunit hindi lamang si Matsing ang nakarinig ng balitang iyon. Umabot din ito kay Kuneho dahil sa isang kaibigang tupay.
na nagkuwento habang sila ay nagbabahaginan ng damo sa tabi ng sapa. Ngunit para kay Kuneho, hindi ang swerte ang habol niya. Nais niya lamang masubukan ang prutas dahil kilala ito sa malambot na laman at mabangong katas na napakabihirang makita. Habang parehong abala sa paghahanap, hindi nila namalayan na patungo sila sa iisang lugar, sa isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan na madalas ay nilalampasan ng iba dahil mukhang ordinaryong bahagi lamang ito ng gubat. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang liwanag na bumabalot sa isang bahagi nito. Doon nakalutang sa damuhan, nakasandal sa isang tuod, ang tanging hiyas bunga na umusbong ngayong panahon. Nauna si Kuneho na makasilip dito dahil mahina ang paglapit niya. Hindi nag-ingay ang mga dahon sa kanyang pagtalon. Nang makita niya ang prutas, napanganga siya. Nagniningning ito na parang galing sa sinag ng buwan, ngunit nakakasilaw sa sikat ng araw. Lumapit siya ng dahan-dahan, ngunit bago niya pa man maabot, biglang may bumagsak na sanga mula sa itaas. Si Matsing. "Oo, hiyas bunga!" Sigaw ni Matsing, hindi man lang inisip na may ibang naroon. Nagulat si Kuneho at napaatras, sabay sabing, "Ah, nakita ko rin iyan. Sana'y makatikim din." Ngunit bago pa man niya matapos, napatingin ang unggoy sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Kuneho ay kinakabahan, ngunit sumusubok maging magalang. Si Matsing naman, bagamat sanay na siyang unahan ang iba, ay may kakaibang naramdaman nang makita ang malumanay na tingin ng Kuneho. Hindi siya nagalit, hindi niya tinawag na makulit, at lalong hindi siya tumalon palabas ng pag-aagawan. Sa halip, nakita niya na pareho silang naaakit sa prutas at sa kabila ng kanyang kayabangan, nakadama siya ng kakaibang paghanga sa tapang ng Kunehong hindi umiwas. Pareho nilang inunat ang kamay, ang isa'y paa, ang isa'y maliit na palad patungo sa hiyas bunga. Sabay nilang nahawakan ang makinis nitong balat. At doon, sa unang pagkakataon, naganap ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Napangiti sila sa isa't isa. Sa sandaling iyon, hindi pa nila alam ang susunod na mangyayari. Hindi pa nila alam na ang pagkakahawak na iyon ay magiging simula ng isang masalimuot na kwento ng pagtitiwala, sakit, pagkakamali, aral, at pagbabago. Pero sa ngayon, sapat na ang isang simpleng katotohanan sa malawak na kagubatang puno ng pagkakaiba. Dalawang nilalang ang nagsimulang maniwalang maaaring maging magkaibigan ng dalawang mundo. Matapos nilang sabay na makita ang hiyas bunga, nagpasya silang sundan ang malapalatandaan nitong liwanag na tila nagiiwan ng bakas sa lupa. Nang huminto ang kinang sa paanan ng isang mataas na puno, napagtanto nilang may higit pa pala sa nasilip nilang prutas. Sa itaas, nakabitin ang maraming bunga, kumikinang, bilog, at tila nag-aanyayang tikman ang matatamis nitong laman. Si Kuneho, bagaman sabik, ay hindi makalapit ng may kumpiyansa dahil lagpas sa anuman ang taas na iyon para sa kanya. Sinuri niya ang paligid, tumalon ng ilang beses, at nang mapagtanto niyang wala siyang kayang gawin, napabuntong hininga siya. Doon pumasok ang tinig ni Matsing, magaan, magiliw, at puno ng kumpiyansa. "Hindi mo maaabot yan, maliit ka pa," sabi niya. Sabay tawa ng bahagya. "Pero dahil pareho naman nating nakita ang prutas na yan, tutulungan kita." Hindi agad nagsalita si Kuneho. Hindi niya kilala ang unggoy,
Ngunit hindi rin niya gustong lumihis ng loob. Tumango na lamang siya, umaasang may kabutihan ngang taglay si Matching. "Salamat," mahina niyang sabi. "Kung maaari, kahit tig-isa lang tayo. Madali lang yan," sagot ni Matching na may kumpiyansang higit pa sa kailangan. "Ako ang aakyat. Ikaw ang tatanggap sa ibaba." At umakyat nga si Matching. Para sa kanya, parang laro lamang ang pag-akyat sa puno. Ang bawat sanga ay parang sariling hagdan na madalas niyang inaangkin. Mabilis, maliksi, at may halong hambog ang bawat kilos. Pagdating niya sa itaas, inabot niya ang unang bunga at tiningnan muna ng mabuti. Kumislap ito sa kanyang palad at sa sandaling iyon, tila nagbago ang kanyang mukha. Nagningning ang kanyang mga mata, hindi sa tuwa ng pagbabahagi, kundi sa pag-aangkin. "Uy, ang bango!" sigaw niya sa ibaba. Ngunit hindi siya nagmamadaling ibaba ang bunga. Sa halip, kinagat niya iyon nang walang pag-aalinlangan. Nakita ni Kuneho ang pagtulo ng katas mula sa bibig ni Matsing. Wala siyang sinabing masama. Nanatili siyang tahimik, umaasang ibababa rin ng unggoy ang ilan para sa kanila pareho. Ngunit lumipas ang ilang sandali at imbes na ibaba ang mga prutas, sunod-sunod itong kinain ni Matsing. Ang mga sanga ay umuga sa laki ng kaniyang pagkilos habang sabay-sabay niyang inaabot ang iba pang bunga. "Matsing, baka naman pwede mo munang ibaba ang isa," mahinahong sambit ni Kuneho. "Sandali lang. Tinitikman ko lang kung alin ang pinakamasarap," sagot ni Matsing. Ngunit halatang hindi totoo ang rason niya. Isa-isa niyang nilantakan ang mga bunga hanggang maging malagkit ang kanyang mga kamay at umapaw ang balat sa paligid niya. Sa ibaba, pinipigilan ni Kuneho ang sariling umalis. Hindi siya sanay manita, hindi rin siya palalo. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niyang niloloko siya. Ilang sandali pa, narinig niyang muling bumaba si Matsing ng isang prutas. Isang maliit, halos kulubot, at mukhang pinakamahirap kainin sa lahat. "Ayan, para sa'yo," sabi ni Matsing sabay hagis. Nahagip iyon ni Kuneho sa kanyang maliit na mga kamay. Nang hawakan niya ang bunga, dama niya agad na hindi iyon ang masarap, makatas, at bagong pitas na bunga na nakita niya kanina. Para siyang binigyan ng tira-tira. Siya ay napahiya, hindi dahil maliit ang bunga, kundi dahil halatang-halata ang pang-uuto. Ang magandang simula sana ng pagkakaibigan ay biglang nabahira ng kirot. Napapikit siya sandali. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, at lalong hindi niya tinangkang gumanti. Siya'y tumalikod lamang at marahang lumakad palayo, hawak ang maliit na bungang ibinigay sa kanya. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dibdib. Hindi niya gustong maging maramot si Matsing, ngunit hindi rin niya inosenteng palalampasin ang pang-aabuso. Sa itaas ng puno, patuloy sa pagsubo si Matsing. Wala siyang kamalay-malay sa bigat na nadarama ni Kuneho o sa paraang naapektuhan ang loob nito. Para kay Matsing, simpleng laro lang iyon. Kung tutuusin, baka hindi man lang niya naisip na iyon ay panlilin lang. Ngunit para kay Kuneho, iyon ang unang pahiwatig ng tunay na pagkatao ng unggoy. Habang naglalakad siya pabalik sa madamong bahagi ng gubat, umuulit sa isip niya ang pangyayari. Bakit ganoon ang ginawa niya? Bakit hindi kami nagkasundo? Hindi ba't pareho naming nakita ang prutas? Ang mga tanong ay umiikot sa kanyang dibdib, ngunit wala sa kanyang disposisyon ang gumawa agad ng matinding hakbang. Sa halip, pinili niyang huminga ng malalim. Isang malalim na paghinga upang ipaalala sa kanyang sarili
na hindi lahat ng bagay ay dapat suklian ng galit. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Hindi niya malilimutan ang ginawa ni Matsing. At doon nagsimula ang bahagyang pagputok ng galit, hindi pa isang bagyo, hindi pa isang apoy, ngunit isang maliit na ningas na unti-unting kumikibot sa loob niya, dala ng unang panlilinlang na iyon. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento kapatid, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin kung taga saan ka at anong kwentong alamat ang gusto mong isunod namin. Ngayon, balik tayo sa kwento. Makalipas ang ilang araw mula nang mangyari ang unang panlilinlang, tila kumalat sa buong kagubatan ng balita. Hindi ito sinadya ni Kuneho. Ang mga hayop mismo ang nakarinig mula sa mga nakasaksi at sa amoy pa lamang ng mga balat ng prutas na nakasampay sa mga sanga. Alam nila kung ano ang naganap. Ang mga ibon sa itaas ay nagbulungan, ang mga tupay ay nagkatinginan, at maging ang mga matatandang pagong ay huminto sa paggapang upang talakayin ang anilay bagong asal ni Matsing. Sa simula, hindi ito pinansin ni Kuneho. Hindi siya sanay sa paninirang puri, hindi rin siya komportable na maging sentro ng usapan. Kapag may lumalapit para magtanong, ngumiti lamang siya at umiwas. Huwag na nating pag-usapan, lagi niyang tugon. Ayaw niyang magmukhang nagrereklamo o naghahanap ng simpatiya. Naniniwala siyang mapapawi rin ang pangyayari kapag panahon na ang lumipas. Ngunit habang nagpapakumbaba si Kuneho, ibang landas naman ang tinatahak ni Matsing. Sa halip na maghinay-hinay matapos mabuking ang kanyang ginawa, lalo pa itong nagpakitang gilas sa ibang hayop. Kapag may nakitang pagkain, inuuna niya ang sarili. Kapag may nakasalubong na mas maliit na nilalang, pinagtitripan niya ito at ginagawang katatawanan. Ang dating tuso ay naging mapanlait at ang dating yabang ay naging kalupitan. Nagsimula siyang magsisigaw sa mga ibon na dumadapo sa paborito niyang puno. "Ano ba? Doon kayo, hindi dito," kadalasan niyang sigaw. Kapag may batang tupay na dumaraan, bigla niya itong tatakutin at hahabulin. Natatawa pa habang nakikita silang tumatakbo sa takot. Ang kagubatan ay may sariling paraan ng pagbibigay ng balita at naririnig ni Kuneho ang bawat kwento. Noong una, ipinagkibit balikat niya ito. Hindi ko responsibilidad ang ugali niya, bulong niya sa sarili. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napansin niya ang isang bagay na nagpalala ng kanyang pag-aalala. Ang mga hayop ay nanahimik, wala nang umaalma, wala nang nagsasabi ng mali, at lahat ay natatakot na kumontra sa ugali ni Matsing. Isang hapon, habang kumakain si Kuneho ng mga dahong malapit sa isang sapa, may lumapit na batang usa. "Kuneho," mahina nitong sabi, "kanina tinalo ni Matsing ang pagong sa pinaglalaruan nila. Tinulak niya tapos tinawanan. Wala man lang nagsabi na mali." Napatigil si Kuneho. "Bakit walang pumigil?" tanong niya. "Takot sila," sagot ng usa. "Baka sila naman," ang pagtuksuhan. At sa sandaling iyon, natanaw ni Kuneho ang kanyang pagkamali. Ang pananahimik niya ang nagbigay ng lakas kay Matsing. Ang pagtitiis niya ang nagmistulang pahintulot. Kaya pala lumalala ang lahat. Hindi siya nagsalita. Hindi niya tinuwid ang mali sa simula. Habang lumalalim ang gabi, naglakad si Kuneho pauwi, ngunit hindi siya mapakali. Ang buwan ay maliwanag. Tumatama ang malamig na sinag nito sa damuhan, ngunit sa kanyang dibdib ay may kumikirot, hindi galit, kundi pagkabahala.
Sa unang pagkakataon, naisip niya ang kabuuang epekto ni Matsing sa kagubatan, hindi lang sa kanya. Hindi lamang isang prutas ang ninakaw, unti-unti niyang ninanakaw ang kapayapaan ng lahat. Umupo si Kuneho sa isang malaking bato at tinignan ang refleksyon niya sa tubig. Kung mananahimik ako, bulong niya, mas marami pa ang masasaktan. Hindi siya agresibo, hindi siya palaban, ngunit hindi rin siya duwag. May kabutihan siyang nais panatilihin at ngayon, iyon ang mismong nasusubok. Habang pinapakinggan niya ang mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon, may nabuo sa kanyang kalooban, isang tahimik ngunit matatag na desisyon. Hindi na sapat ang pag-iwas, hindi sapat ang pag-asa na magbabago ang unggoy ng kusa. Hindi rin tama na hayaang masaktan ng iba dahil lang sa takot. Kailangang may gumawa ng hakbang. Hindi ito paghihiganti, hindi ito pagnanais na ipahiya ang unggoy. Ito ay paghahanap ng katarungan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kagubatan. Tumindig si Kuneho, mas tuwid ang likod kumpara kanina. Sa kanyang mga mata ay may ningning na hindi pa niya ipinakita kanino man, isang ningning na dulot ng tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Kung hindi ko itutuwid ang mali, aniya, sino pa? Sa gabing iyon, unang sumibol sa puso ni Kuneho ang ideya na gumawa ng paraan upang mapagtanto ni Matsing ang kanyang mga pagkukulang. Hindi pa malinaw kung paano, hindi pa tiyak ang mga hakbang, ngunit ang layunin ay malinaw bilang buwan sa taas. Hindi para wasakin si Matsing, kundi para turuan siyang maging mabuti. At sa banayad na pag-ihip ng hangin, tila sang-ayon ang kagubatan sa tahimik na pangakong iyon. Sa loob ng ilang araw matapos magpasya si Kuneho na ituwid ang mali, naging abala siya sa tahimik ngunit masusing paghahanda. Hindi niya nais na malagay sa panganib ang buhay ng kaibigan. Ngunit kailangan niyang makagawa ng paraan upang maipakita kay Matsing ang bigat at epekto ng kanyang mga gawa. Sa loob ng kakahuyan, pumili si Kuneho ng isang lugar na hindi gaanong dinadaanan ng ibang hayop, ngunit paboritong tambayan ni Matsing, isang bahagi ng gubat kung saan may malalaking puno, malamig ang hangin, at may pagkaberde ang lupa dahil sa makapal na lumot. Doon niya sinimulan ang paggawa ng bitag. Gumamit siya ng mahahabang baging na matibay, ngunit madaling maitago sa ilalim ng lupa. Hinukay niya ang lupa ng sapat ang lalim upang hindi madaling makalabas ang sinumang mahuhulog. Hindi ito sapat para masaktan ang isang katawan, ngunit sapat upang mahirapan ang sinumang hindi sanay magpakumbaba. Pinakinis niya ng maigi ang gilid ng hukay at tinakpan ito ng mga tuyong dahon at makapal na damo upang hindi mahalata. Habang abala siya, hindi maiwasang makaramdam si Kuneho ng halo-halong damdamin, bahagyang kinakabahan, bahagyang nalulungkot sapagkat sa kabila ng lahat, kaibigan niya si Matsing. Maraming araw din silang nagkasama, nagtawanan at umiwas sa panganib ng gubat. Ngunit may mga pagkakataong ang isang pagkakaibigan ay nangangailangan ng matinding pagsubok upang muli itong tumatag. Sa pagkakataong ito, iyon ang paniniwala ni Kuneho. Pagsikat ng araw kinabukasan, nagising si Matsing na tila wala pa ring natutunan mula sa mga huling pangyayari. Habang ang ibang hayop ay lumalayo sa kanya, tila hindi siya nababahala. Sa halip, lalo siyang naghahanap ng paraan upang makakuha ng pansin at paghanga. Nang makita niya ang isang grupo ng maliliit na ibon na payapang nagpapahinga, inisip niya kung paano niya sila matatakot o mapaglalaruan.
Ngunit bago pa man niya maisakatuparan ang anumang kapilyuhan, naalala niya ang isang lugar na matagal na niyang pinupuntahan. Tuwing wala siyang makausap, ang lilim ng malalaking puno sa gawing timog ng gubat. Siguro'y may magagawa akong kalokohan doon, bulong niya sa sarili habang humahagikik. Habang naglalakad siya patungo sa lugar na iyon, hindi niya namalayan na unti-unti na siyang naitutok ni Kuneho sa direksyon ng bitag. Pinag-aralan ng Kuneho ang bawat kilos ni Matching nitong mga nakaraang araw, kung saan ito madalas dumaan, saan ito hihinto, at kung ano ang mga paborito nitong puntahan. Kaya't tiyak niyang darating ang sandaling mahuhulog ito sa kanyang inilagay na hukay, at dumating nga ang sandaling iyon. Isang mahinang tunog ng pagguho ang sumunod sa pag-apak ng mabigat na paa ni Matsing. Bago pa siya makareklamo o makatakbo, biglang naglaho ang lupa sa ilalim niya at bumagsak siya pababa. Ano to?" sigaw niya habang napupuno ng alikabok ang paligid. Napaupo siya sa ilalim ng hukay at ilang sandali ay napaubo-ubo. Hindi masakit ang kanyang katawan, ngunit gulat siya. Tinignan niya ang itaas, mataas pala ang hukay at halos hindi niya maabot ang gilid. Sinong may pakana nito?" sigaw niyang may halong galit at pagkalito. Ngunit ang tanging tugon ng gubat ay ang pagaspas ng dahon at ang malamig na hangin. Makalipas ang ilang minuto ng pagsigaw at pagtawag, wala ni isang hayop ang dumating. Ang balitang ginagawa niyang kalokohan ng lahat ay umabot na sa halos buong kagubatan. Kaya't kahit may nakarinig sa kanyang hiyaw, pinili nilang manatili sa kanilang mga lungga, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot at pagod sa patuloy na panlilinlang ni Matsing. Sa unang oras, kampante pa si Matsing. Kaya ko to. Kakayanin ko. Siguro sandali lang. May daraan din," bulong niya habang sinusubukan umahon. Ngunit madulas ang lupa. Sa bawat pag-akyat niya, guguho ang mga dinudukot niyang bahagi ng pader. Nagsimula siyang mapagod. Nagsimula siyang mainis. Hanggang sa unti-unti siyang nabawasan ng lakas. Pagsapit ng tanghali, ramdam na niya ang gutom. Hindi siya makakuha ng prutas. Wala siyang madukot na kahit anong makakain. Wala siyang kasama. Wala siyang pag-asa maliban sa sarili. Naupo siya sa isang sulok. Hinihingal, tinatakpan ang sikmura at unti-unting nakakaramdam ng panghihina na hindi pa niya naranasan noon. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan niyang hindi siya ang may kontrol, at sa gilid ng kakahuyan, mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Kuneho ang lahat. Hindi niya tinutulungan si Matsing, ngunit hindi rin niya ito iniiwan. Nandoon lang siya, nakatitig, hinihintay ang sandali na ang yabang ay matutunaw at ang puso ay matututong kumalma. Dahil minsan, sa pag-aalis ng lakas, doon nagsisimula ang tunay na lakas ng pagkatao. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kagubatan, nagsimulang sumiksik ang lamig sa hukay na kinaroroonan ni Matsing. Sa unay madali niya itong binaliwala, sanay naman siyang magpalipas ng gabi sa tabi-tabi, lalo na kung nag-a-adventure o nagpapatawa sa kung sino-sino. Ngunit kakaiba ang gabing ito. Wala siyang dahon na pantakip sa katawan, wala siyang kasamang kinakausap, at higit sa lahat, wala siyang kontrol. Habang pumupusyaw ang liwanag ng araw, bumigat ang pakiramdam niya. Ang katahimikan ay parang naglalakad na anino na unti-unting lumalapit sa kanya.
Wala nang mga huni ng ibon na madalas niyang guluhin. Wala nang halakhak ng mga hayop na pinagtitripan niya. Tanging mahinang ihip lamang ng hangin ang maririnig, na tila ba inuukit ang malamig na pangungusap sa kanyang pandinig. Mag-isa ka. Tumayo siya at sinubukan muling umakyat sa gilid ng hukay. Ngunit sa bawat hawak niya sa lupa, muling guguho ang mga pirasong pinaghawakan niya. Napagod siya, hinabol ang hininga, at naupo. Ilang ulit niyang sinubukang tumayo ngunit wala ring nangyari. Parang mas lalo pang lumalim ang hukay habang lumalalim ang gabi. At sa paglipas ng oras, unti-unting lumubog ang yabang sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, napatingin siya sa madilim na kalangitan na tila ba malayo sa kanyang kinalalagyan. Dati, tuwing tumitingala siya'y puro pangarap at kayabangan ang pumapasok sa kanyang isip. Paano niya maloloko ang susunod? Sino ang mapaglalaruan niya bukas? Paano siya muling makakapagdulot ng sigawan at takot? Ngunit ngayong gabi, ibang mga tanong ang sumulpot. Bakit ba ako ganito? Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tanong. Para bang bigla na lamang sumulpot mula sa lalim ng kanyang puso. Nang tanungin niya ito sa sarili, para bang bumigat ang hangin sa paligid. Para siyang nakakita ng salamin sa gitna ng kadiliman. At doon niya nakita ang isang nilalang na hindi niya gusto. Naalala niya ang mga nakaraang araw, ang mga pinagtawanan niyang hayop, ang mga prutas na kinuha niya nang hindi nagpapaalam, at ang mga kaibigang unti-unting lumayo dahil sa paulit-ulit niyang panlilinlang. Sa bawat alaala, parang may malamig na tubig na sumusubok gumising sa kanyang pag-iisip. Kung ako'y mabait noon, may tutulong kaya sa akin ngayon? Bulong niya habang nanginginig sa lamig. Wala siyang sagot. Tanging ang eko ng kanyang hiling at hinaing ang bumabalik sa kanya, at sa katahimikan, ramdam niya ang bigat ng bawat pagkakamaling hindi niya pinag-isipan noon. Habang humahaba ang gabi, unti-unting kumalam ang kanyang sikmura. Hindi iyon ordinaryong gutom. Isa iyong gutom na may kasamang pag-amin na matagal na pala siyang hindi kumakain ng kabutihang loob. Hindi dahil walang nagbibigay, kundi dahil hindi siya bukas tumanggap. Lagi niyang iniisip na kaya niyang mabuhay ng mag-isa, na hindi niya kailangan ang sinuman, na sapat na ang kalokohan para maging masaya. Ngunit ngayong gabi, habang yumuyuko siya't niyayakap ang kanyang mga tuhod, napagtanto niyang mali pala iyon. Masakit pala ang mag-isa. Masakit pala ang abusuhin ng tiwala ng iba hanggang wala nang natira. Nilingon niya ang paligid, umaasang may lilitaw na kahit anong liwanag. Ngunit madilim ang hukay. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang buwan sa itaas, na kahit halos hindi niya makita ay sapat para mapansin niyang hindi siya tuluyang iniwan ng kalangitan. Sa bawat minutong lumilipas, mas gumagaan ang loob niya, ngunit hindi dahil masaya siya, kundi dahil dahan-dahan niyang tinatanggap na siya ang may kasalanan. Hindi ang mga hayop, hindi ang mundo, hindi ang kapalaran, siya mismo. Mali ako, mahina niyang nasabi. Halos hindi niya marinig ang sarili, pero buo ang boses sa loob niya. Muling sumabog ang damdamin niya, hindi sa galit, kundi sa pagsuko. Isang pagsuko na hindi kahinaan, kundi pag-amin. At sa pag-amin na iyon, tila may unang piraso ng bigat ang nabawas sa kanyang balikat. Habang papalapit ang hating gabi, ramdam niyang lumalamig palalo ang paligid. Ngunit kakaiba, may init na galing sa loob niya. Hindi dahil sa katawan, kundi dahil sa unti-unting paglambot ng puso.
Parang may maliit na apoy na sinindihan sa loob niya. Apoy ng pangunawa, ng pagnanais magbagong anyo, ng pagnanais maging mas mabuting nilalang. Tama na ang panlilinlang, bulong niya. Gusto ko nang magbago. Hindi niya alam kung may nakarinig, hindi niya alam kung may nagmamasid. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay may nabago sa kanya ng gabing iyon. Isang pagbabagong hinding-hindi nangyari sa buong buhay niya. Sa pinakamahabang gabing naranasan niya, natutunan ni Matsing na ang tunay na katarungan ay hindi parusa. Ito ay pagmulat, at sa wakas, namulat ang kanyang puso. Habang unti-unting humuhupa ang dilim ng madaling araw, sinipat ni Kuneho ang paligid mula sa itaas ng burol kung saan niya minsang itinago ang kanyang bitag. Sa puso niya, may halong kaba at pangamba, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tanong kung maintindihan kaya ni Matsing ang tunay na dahilan ng ginawa niya. Hindi niya ginusto ang paghihirap nito, ngunit alam niyang may mga aral na hindi mauunawaan ng isang makulit at mayabang na nilalang kung hindi nito mararanasan ang bigat ng sarili nitong asal. Tahimik siyang tumalon-talon pababa ng burol, dahan-dahang nilalapitan ang hukay. Habang papalapit, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na dumaraan sa pagitan ng mga puno. Ang araw ay nagsisimula nang lumitaw sa silangan, nag-iiwan ng mapusyaw na gininto ang liwanag sa mga sanga na para bang binubuksan ng umaga ang bagong pahina para sa dalawang hayop na minsan ay naging magkaaway. Pagdating ni Kuneho sa gilid ng hukay, napansin niyang tahimik si Matsing. Hindi ito katulad ng dati, hindi nagrereklamo, hindi nagmumura, hindi nagsisigaw. Nakaupo lamang ito, yakap ang sarili, tila may matinding pagod na hindi dulot ng pisikal na pagkakahulog, kundi ng kagabi ang nagdaan. Matsing, mahinang tawag ni Kuneho. Nag-angat ng tingin ang Matsing sa kauna-unahang pagkakataon, hindi yabang, hindi panlilinlang, at hindi pagpapakitang gilas ang nakita ni Kuneho sa kanyang mga mata. Sa halip ay may lungkot, pag-amin, at munting pag-asa. Babalikan mo pa pala ako. Mahina ngunit totoo ang tinig nito. Hindi ako umalis para hayaan kang magdusa, sagot ni Kuneho. Umalis ako para bigyan ka ng oras, para makita mo kung ano ang hindi mo nakikita noon. Tumahimik si Matsing. Ang katahimikang iyon ay hindi na malamig o galit, kundi puno ng pagninilay at pasasalamat. Naramdaman niya ang kaunting kirot sa puso, hindi dahil sa gutom o lamig, kundi dahil sa simpleng katotohanang may isang hayop pala na hindi siya iniwan kahit na ang karamihan ay lumayo sa kanya. Kuneho, nauutal niyang sabi, pasensya na, matagal na kitang niloloko. Hindi ko naiisip na nasasaktan ka o ang iba. Parang laro lang sa akin. Pero napahawak siya sa dibdib doon sa bandang lumambot kagabi. Pero hindi pala iyon tama, hindi pala iyon masaya. Umupo ng mas maayos si Kuneho sa gilid ng hukay, pinakinggan siya at nang makitang handa na ito, nagsalita. Kaya kita tinuruan, hindi para gantihan ka. Gusto kong maintindihan mo na ang gubat ay hindi tungkol sa pagiging pinakamalakas o pinakamabilis. Kailangan mong matutong makisama, maging patas, at maging mabuti. Hindi alam ni Matsing kung paano sasagot, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang tunay na bigat ng mga salitang iyon. Ilang taon niyang pinairal ang pagmamayabang at panlilinlang,
na para bang iyon ang paraan para mabuhay. Ngayon niya lang naramdaman na may mas mahalagang halaga ang kabutihan kaysa anumang kayabangan. "Tutulungan na kita," sabi ni Kuneho habang humahawak ng matibay na baging. "Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo. Hindi ka ako ililigtas ng walang pangako." Tumango si Matching. "Gagawin ko." Ibinaba ni Kuneho ang baging at nagbigay ng malinaw na tagubilin. "Hawakan mo ng mahigpit. Hindi ako kalakasan tulad mo. Pero pag nagtulungan tayo, walang imposible." Ngingiti sana si Matsing sa banayad na biro, ngunit mabilis niyang naisip na hindi panahon ng pagiging mapagmalaki. Hinawakan niya ang baging na para bang iyon ang unang tulay patungo sa bagong pagkatao. Mabagal ngunit matatag siyang umangat habang si Kuneho ay unti-unting humihila gamit ang lahat ng lakas na meron siya. Sa bawat pulgada ng pag-angat, naramdaman ni Matching ang pagdaloy ng pasasalamat. Hindi ito madaling gawain, hindi lamang dahil sa hukay, kundi dahil sa bigat ng nakaraan na ngayon ay pilit niyang iiwan. Nang sa wakas ay umabot siya sa itaas, halos bumigay ang kanyang tuhod. Umupo siya sa lupa, humihingal, at tiningnan si Kuneho na pagod man ay may ngiting magaan at tunay. "Salamat, Ani Matsing. Taos na taos. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran." "Hindi mo kailangang bayaran," sagot ni Kuneho. "Sapat na ang magbago ka." Isang pangako ang nabuo sa puso ni Matching, hindi dahil napilit siya, kundi dahil naranasan niya mismo kung paano ang malasakit na walang kapalit. Tumayo siya at yumuko sa harap ni Kuneho, hindi bilang pagpapakita ng kahinaan, kundi bilang tanda ng respeto. Mula sa araw na iyon, ang hukay ay hindi na alaala ng kahihiyan kundi simula ng pagbabago. At sa pagitan nilang dalawa, unti-unting nabuo ang isang pagkakaibigang hindi itinayo sa panlilinlang, kundi sa pag-unawa. Ilang araw ang lumipas matapos ang malaking pagbabago sa puso ni Matsing. Nagbalik ang kapayapaan sa gubat. Ngunit tulad ng karaniwan sa kalikasan, hindi ito pang matagalang tahimik. Isang araw, dumating ang isang malakas na unos na nagdulot ng matinding panganib sa lahat ng naninirahan doon. Nagsimula ang lahat nang maramdaman ng mga hayop ang malamig at mabigat na hangin na dahan-dahang dumadampi sa mga dahon ng puno. Ang langit ay naging kulay abo, pinuno ng mga ulap na tila naghahanda sa isang malupit na bagyo. Ang mga alon ng hangin ay palakas ng palakas, dala ang malalakas na patak ng ulan na mabilis na bumagsak mula sa langit. Habang nag-uumapaw ang ulan, unti-unting lumakas ang hangin na parang gustong buhayin muli ang mga patay na puno. Ang mga ibon ay nabulabog, lumilipad sa lahat ng direksyon. Nagtatakbuhan ang mga unggoy at kuneho, pati na ang iba pang mga hayop ay naghanap ng ligtas na silungan. Ngunit sa gitna ng nagbabadyang sakuna, hindi lahat ay nakaligtas ng mabilis. Sa itaas ng bundok, may mga bahagi ng lupa na matagal nang pinaghukay ng malalakas na ugat ng puno. Sa pag-ulan, bumigay ang mga lupa at nagdulot ito ng pagguho. Malalaking bato ang bumagsak mula sa bundok pababa sa mga daanan ng gubat, tinatakpan ang mga madadaling daanan ng mga hayop. Ang ilan sa mga ito ay natabunan, natrap sa ilalim ng mga bato o nasira ang mga lungga. Nang marinig ni Matsing ang mga sigaw ng mga hayop na naipit sa likod ng mga bato, agad niyang naalala ang mga panahong siya rin ay pinagsamantalahan at iniwan ng iba. Ngunit ngayon,
Ang puso niya ay may bagong apoy, ang apoy ng malasakit. Tumatakbo siya ng buong bilis. Hinahagilap ang mga pinanghihinaan ng loob. Ginamit niya ang lakas at talino upang alisin ang mga maliliit na bato na pumipigil sa daanan. Habang ang iba naman ay tinutulungan niyang umakyat sa mga mataas na lugar para makaligtas. Sa bawat paghatak niya sa mga nakulong na hayop, dama niya ang kaligayahan sa kanyang dibdib, hindi dahil siya ang bida, kundi dahil siya ay nakatutulong. Samantala, si Kuneho naman ay hindi nawalan ng pag-asa dahil sa matalim niyang pandinig. Napansin niya ang mga mahinang iyak na nagmumula sa mga puok na malayo sa sentro ng bagyo. Sa kabila ng malakas na ulan, ginamit niya ang bilis ng kanyang mga paa upang marating ang mga iyon. Hindi madali ang landas, madulas ang lupa, may mga sanga na nabagsakan, at ang hangin ay tila gustong ihulog siya sa bangin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Ang bawat tunog ng paghingi ng tulong ay nagsisilbing lakas niya upang magpatuloy. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga hayop na naipit sa makakapal na tinik at sa mga lungga na halos mapasok na ng tubig ulan. Ginamit niya ang kanyang mga matatalim na ngipin upang putulin ang mga sanga, ginabay ang mga hayop palabas at ipinakita ang daan papunta sa mas ligtas na bahagi ng gubat. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niyang nagtutulungan sina Matsing at iba pang malalakas na hayop upang alisin ang mga hadlang. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ang dating magkaaway ay ngayon ay nagtutulungan para sa isang layunin, isang pagkakataon na kailangang magsama ang kanilang lakas at talino upang iligtas ang isang batang usa na naipit sa ilalim ng malalaking bato. Hindi kayang buhatin ng isang hayop lamang ang mga iyon, kaya pinag-isa nila ang kanilang lakas. Si Matsing ang nagbigay ng puwersa, si Kuneho naman ang nagbigay ng direksyon at pag-asa. "Hawakan mo to, Kuneho. Kailangan nating itulak ng sabay," sigaw ni Matsing. Pinagtagumpayan nila ang gawain at nang sa wakas ay nakalaya ang batang usa, isang halakhak ng saya at pasasalamat ang sumiklab mula sa mga nanonood. Iyon ang sandali na muling naramdaman ni Matsing ang tunay na halaga ng pagtutulungan. Ang mga hayop ay unti-unting naitawid sa ligtas na lugar, isang mataas na parang na hindi apektado ng pagguho. Sa gitna ng pagod at pawis, nagsimula silang mag-organisa upang matulungan ang mga nasugatan at magplano para sa muling pagtatayo ng kanilang tahanan. Pinuri at kinilala si Matsing hindi dahil siya ay malakas, kundi dahil ipinakita niya ang tunay na puso ng isang leader, isang puso na handang magsakripisyo para sa iba. Sa kanyang mga mata ay makita ang pagpapakumbaba at malasakit. Si Kuneho naman ay tinanggap bilang mata ng grupo dahil sa kanyang talas ng pandinig at pagkatutok. Siya ang nagbigay babala bago dumating ang bawat panganib. Sa pagitan nila ay nagkaroon ng mas malalim na pagkakaunawaan, isang relasyon na pinanday ng pagsubok, tagumpay, at ang pagnanais na magsama bilang magkakampi. Hindi na sila mga kaaway na nag-aaway dahil sa pride o panlilinlang. Sa halip, sila ay mga magkakampi, nagbubuklod ng lakas at talino para sa kapakanan ng buong kagubatan. Pagkatapos ng unos, ang buong gubat ay nagdiwang, hindi lamang dahil nakaligtas sila, kundi dahil natutunan nilang sa kabila ng mga pagkakaiba, may mas malaki silang pinagsasaluhan, ang buhay, pagkakaibigan, at pag-asa. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, nagbigay ng bagong simula, hindi lamang sa kalikasan, kundi pati sa puso
ni Namatsing at Kuneho sa isang gubat na minsang naging lugar ng alitan, ngayon ay naging tahanan ng pagkakaisa at pagmamalasakit. At sa gabing iyon, habang humihina ang liwanag, nakatingin sila sa mga bituin, hindi bilang magkaaway, kundi bilang mga kaibigan na handang harapin ang anumang unos magkasama. Matapos ang malakas na unos na sumubok sa buong kagubatan, nagtipon ang mga hayop sa isang malawak na liwasan sa gitna ng gubat. Ang araw ay unti-unting sumikat, nagbigay ng liwanag na puno ng pag-asa, at ang hangin ay nagdala ng sariwang simoy na parang hudyat ng panibagong simula. Ang mga hayop na dati nagkawatak-watak dahil sa takot at pangamba, ngayon ay nagkaisa sa pagtanggap ng biyaya ng kaligtasan. Si Matsing at Kuneho ang naging sentro ng pagtitipon. Hindi tulad ng dati, ang dating mapagmataas na Matsing ay tahimik, ngunit puno ng pagpapakumbaba. Tumayo siya sa harap ng lahat upang humarap at magsalita ng tapat. Mga kaibigan, panimula ni Matsing, ang kanyang tinig ay may timpla ng lungkot at pag-asa. Nakikita ko ngayon ang mga maling nagawa ko noon. Naging pabaya ako sa dami ng pagkakataong binigay ninyo sa akin. Niloko ko kayo, nilampaso ko ang inyong tiwala, at nagtiwala lang ako sa sarili ko na parang ako lang ang mahalaga. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panloloko o sa pagiging mayabang, kundi sa puso na handang umakbay at magbago. Tumahimik ang mga hayop na mistulang pinapakinggan ang bawat salita ni Matsing ng may paggalang. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na mas higit pa sa lakas at liksi, ang katapangan na harapin ang sariling pagkukulang at humingi ng tawad. Hindi ko nais na pagtakpan ang mga nagawa kong mali, kaya ito ang aking kusang loob na pag-amin. Dagdag niya, nais kong maging bahagi ng pagbabago na makikita ninyo sa gubat na ito. Lumuhod si Matsing bilang tanda ng taus-pusong pagsisisi, at sa kanyang mga mata ay kitang-kita ang tunay na pagnanais na magbago. Sumunod na tumayo si Kuneho, na kilala bilang matulungin at mahinahon. Hindi lang si Matsing ang nagbago, kundi tayong lahat ay kailangang magkaisa. Ang unos ay paalala ng kahinaan natin bilang mga nilalang. Ngunit higit sa lahat, ito ay hamon upang tayo ay magtulungan. Kapag tayo ay nagkakapit-bisig, walang unos na hindi natin malalampasan. Muling bumunyi ang mga hayop, ang mga tinig ay nagsanib upang ipagdiwang ang panibagong simula. Ang gubat na minsang tahimik at puno ng takot ay ngayoy buhay na buhay sa saya at pagkakaisa. Habang ang lahat ay nag-uusap at nagkakasundo, dumating sa gitna nila ang matandang uwak, isang tagapangalaga ng mga alamat ng gubat. Siya ang nagdala ng mahalagang kwento na nagbigay kahulugan sa naganap. Mga mahal kong kaibigan, panimula ng uwak, ang ating mga kwento ay nagsisilbing gabay sa ating buhay. At ngayon, dadalhin ko sa inyo ang isang alamat na magpapakita kung bakit ang lakas ni Matsing at ang liksi ni Kuneho ay higit pa sa mga biolohikal nilang katangian. Tahimik ang mga nakikinig at ang bawat isa ay nakatuon sa mga mata ng uwak na puno ng karunungan. Ayon sa alamat, patuloy ng uwak nang magdusa ang gubat dahil sa matinding unos. Nakita ng kalikasan ang pagkakaisa ni Matsing at Kuneho. Dahil dito, ipinadala nito ang isang pangako. Kung tunay na magtutulungan ang Matsing at Kuneho, walang bagyo,
unos, o anumang pagsubok ang makapipinsala sa kanila at sa buong gubat. Sa bawat pagtalon ni Kuneho at sa bawat liksi ni Matsing, dala nila ang pangakong ito, isang pangakong nag-uugnay sa kanilang mga puso at lakas upang harapin ang anumang hamon. Dumampi sa mga puso ng mga hayop ang kwento. Hindi lamang ito isang alamat tungkol sa dalawa, kundi isang paalala na ang tunay na lakas ng isang komunidad ay nasa pagkakaisa, pagtitiwala, at pagmamalasakit sa isa't isa. Mula noon, ang mga katangian ni Kuneho, ang bilis, talas ng pandinig, at liksi, at ni Matsing, ang talino, lakas, at liksi, ay itinuturing hindi lang bilang likas na kakayahan, kundi bilang mga simbolo ng pangakong ipinadala ng kalikasan. Ang pangakong ito ay nagbigay daan upang hindi lamang sila maging magkaibigan, kundi maging inspirasyon sa buong gubat. Sa mga susunod na taon, ang alamat ni Matsing at Kuneho ay palaging isinasalaysay ng mga matatanda sa mga kabataan. Pinapaalala nila na kahit sino ay may kakayahang magbago, na kahit gaano man kalalim ang pagkakamali, may pag-asa pa upang maituwid ito. Sa tuwing maririnig ang mabilis na talon ni Kuneho sa mga damuhan at sa tuwing makikita ang liksi ni Matsing sa pag-akyat sa mga puno, naaalala ng mga hayop ang kanilang pangako sa isa't isa, isang pangakong nagsisilbing gabay upang patuloy silang magkaisa. At kahit anong unos pa ang dumating, ang mga hayop sa gubat ay laging handang magsama-sama, lumaban bilang isang pamilya, at ipakita ang tunay na diwa ng pagbabago at pagkakaibigan. At dito nagtatapos ang ating kwento, isang alamat ng dalawang magkaibang nilalang na nagtagumpay hindi dahil sa kanilang likas na galing, kundi dahil sa kanilang natutunang magbago at magtulungan. Mula sa unang pagkikita ni Matsing at Kuneho hanggang sa mga pagsubok na kanilang hinarap, ipinakita nila sa atin na kahit gaano man kalaki ang pagkakaiba, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaibigan, pagpapatawad, at pagtutulungan. Sa bawat pagtalon ni Kuneho at bawat liksi ni Matsing, dala nila ang pangakong ang pagbabago ay posible at ang bawat unos ay maaaring malampasan kapag may pagkakaisa. Ang alamat na ito ay paalala sa atin na ang mga hamon sa buhay ay hindi hadlang kundi oportunidad upang maging mas mabuting tao o hayop man sa puso at gawa. Hanggang sa muli, naway maging inspirasyon sa ating lahat ang kwento ng Matsing at Kuneho upang magpakumbaba, magpatawad, at patuloy na magkaisa sa kabila ng ating mga pagkakaiba. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.